Bakit na-fall in love sa isa't isa ang narcissist at borderline? Alam nyo ba na ang narcissist at borderline ay parang mga magnet? So madali silang ma-inlove sa isa't isa, at the same time ay attracted sila talaga sa isa't isa. So dito i-analyze natin sa content na to kung bakit sila madaling magkagustuhan and ano yung mangyayari sa relationship ng dalawang tao na ito pag naging mag-asawa o naging magjowa or mag-live-in partner. So ang borderline ay isang personality disorder na nakakaapekto sa relasyong mag-asawa o sa magjowa. So ibig sabihin malaki ang impact nito sa relationship. Pag sinabi nating borderline personality disorder, kapag pinag-usapan natin ang relasyon, ito yung tao na sobrang takot na takot na iwanan. So meron siyang tinatawag na fear of abandonment. Kaya siya ay grabeng dumikit, masyado siyang clingy. Ito yung mga clingers, sobrang clingy ng may borderline personality disorder. Feeling niya guguho na ang mundo niya 1,000 times kapag siya ay nakaramdam na iiwanan siya. So, ganun katindi ang intensity kapag siya iiwanan. So, yun yung ating brief explanation about that. So, let's go. Analyze natin. Medyo mahaba nga lang yung analysis ko, so medyo tsaga-tsagain natin. So, una, both experience an intense magnetic attraction. So, may intensity, sobrang taas ng intensity nitong dalawang to. May magnetic attraction dahil nga, sabi ko nga, para mga magnet tong dalawang ito, talagang dikit agad to. Wala nang tanong-tanong. Basta itong dalawang ito ay in love na isa't isa. So, ang tawag doon is toxic magnet. So, bakit sinabing toxic magnet? Kasi toxic itong relationship na ito. So, may tinatawag na codependent trap. So, natatrap sila sa isa't isa. Nakukulong sila sa hawla. So, ganun na nangyayari sa kanila. Para nagkakameron sila ng tali sa isa't isa. Hindi, para hirap na hirap makawala yung dalawa sa isa't isa. So, ganun ang pakiramdam ng dalawang iyon. Or yun yung nangyayari sa relationship nila. Parang silang nagtatalian. Ganun ang nangyayari dito. So here, may tinatawag akong the perfect mirror. Kaya sila madaling magkainlaban kasi yung hinahanap ng isa ay nakikita niya doon sa isa. At ang hinahanap ng isa nakikita sa isa. Ang hinahanap ng narcissist ay nakikita niya doon sa borderline. At ang hinahanap ng borderline ay nakikita niya doon sa narcissist. Perfect mirror. Alam niyo itong dalawang ito, parehas ito nagla-love bombing. Ang ipinagkaiba nga laang ay yung purpose. Ang purpose kasi ng love bombing ng narcissist is manipulation and control para mahawakan sa liig or mapaikot, gawing puppet at sunod-sunuran yung kanyang jojowain na ito, itong borderline. Ang borderline naman, ang purpose is para hindi siya iwan, para maging banded silang dalawa forever. Yun ang dating anon, kaya niya nila love bombing. So, pareho sila nagla-love bombing pero iba yung purpose. So, yun yung nangyayari dito sa dalawang ito. Bakit ko sinabing perfect mirror? Kasi syempre nag-love bombing yung dalawa, 'di ba? Ipinakita ni borderline na ang focus niya, ang focus niya ay si narcissist. Si narcissist naman gustong-gusto yung attention at pansin, yung focus. Gustong-gusto niya na nagpo-focus sa kanya, no? So ganoon. Tapos ito namang si borderline, pinakikita naman ni narcissist kay borderline na siya yung perfect partner para sa kanya, na maaasahan, matindi, matibay, confident, something like that. So ganoon ang mangyayari. So yun. Another one, another explanation bakit. May tinatawag na the savior and the needy. So, dito, ang savior is yung narcissist, and yung needy, yun yung borderline. So, doon muna tayo sa borderline personality disorder, yung borderline. So, yung borderline ay may matinding fear of abandonment. So, since meron siyang matinding fear of abandonment, naghahanap siya ng matibay, matatag, maaasahan, at loyal at faithful na partner. Yun yung hinahanap niya. And what will happen here is, ang datingan nito is naghahanap siya ng savior. Yun yung matibay, matatag, maaasahan, loyal, faithful, yung secured siya, yun yung hinahanap niya. So savior ang hinahanap niya. And here's the catch, no? Itong savior na ito ay nakikita niya sa personalidad ng narcissist. Why? Kasi ang narcissist ay merong kawalanghiyaan na pinakikita yung image management, yung kanyang ipinoportray, nagpo-project siya, nagpapakita siya ng fake confidence. So, yung mayabang ang dating, sobrang yabang, no? Mayabang, maangas, no? Ganto siya, kahit di naman totoo. Kasi nga nilalove bombing niya to itong borderline. So, what will happen here is nagko-complement or nagko-comply yung personality na ipinakikita ng narcissist kay borderline. Naniniwala si borderline kasi yun yung ipinakikita ng narcissist. Fake persona ang ipinakikita. Kasi nasa love bombing ito
So, ipapakita ni narcissist, kunwari matibay siya, kunyari matatag siya, kunyari maaasahan siya, kunyari loyal siya, kunyari faithful siya. Boom! In love ngayon si borderline. And then, si narcissist naman, boost na boost yung ego niya kasi paniwalang paniwala itong si BPD, itong si borderline. Si borderline, nakikita niya na needy. Nakikita niya, wow, needy. I like it so much. Perfect. Target. Needy. Bakit gustong-gusto ng narcissist to? Kasi ang narcissist ay may cravings sa control and manipulation. Gusto niya yung mahawakan sa leg yung kanyang magiging partner. Makukontrol niya, mauuto niya, mapapaikot niya, etc. etc. Kasi master manipulator ang narcissist eh. Gusto niya, ang mapapangasawa niya, katulong niya. Gusto niya, alipin niya. No? So, ang mangyayari dyan is, siya ngayon yung perfect target. Itong si BPD, itong si borderline. Bakit? Kasi nga, needy siya. Why? Kasi, ganito to. Nakita nga niya na needy. Kasi yun yung hinahanap. Po-provide niya yung pangangailangan na yun. Yung matatag, matibay, maasahan, loyal, faithful. Okay, po-provide niya. Ngayon, pagka yun ay ipinrovide niya, i-maintain niya yun, tutuloy-tuloy niya yun. Para what? Para may control siya, may manipulation siya. Gagawin niyang dependent yung borderline. Magiging dependent ngayon yung borderline. May dependency ngayon na mangyayari. So, siyempre, yung borderline dependent na siya kay narcissist. So, ibig sabihin, kontrolado na ni narcissist ang buhay ni borderline. Kahit anong iutos ni borderline, kay borderline, kahit anong iutos, kahit anong ipagawa kay borderline, gagawin. Gagawin ni borderline. Kasi nga, dependent na siya eh. You know why? Kasi kung i-analyze natin yan, dependency is equals to control. Why? Kapag ikaw ay dependent sa iyong asawa, ikaw ay highly controllable. Kasi, siyempre, dependent ka sa kanya. Halimbawa, wala kang pera. Ay, kanino kayo hihingi? Di doon, sa narcissist. So, yun yung mangyayari. Kung ikaw ay ganito, ikaw ay ganyan, no, may pangangailangan ka, no, yung pangangailangan mong yun, dumidepende ka kay narcissist. So, gustong-gusto niya yun. Highly controllable ka. Kasi susundin mo lahat ng gusto niya kasi kung hindi, merong kapalit na parusa yun. Natatakot ka doon. No, what's that? O pwedeng takutin ka niya, naiiwan ka niya. Yun yung ikinatatakotan ng borderline. So, sasabog ang borderline sa takot. Pwedeng ang mangyari dyan is sumunod na lang ang borderline para lang hindi siya iwan. So, ang mangyayari niyan is, to sum it up, ang narcissist, the savior. Ang borderline, the needy. Okay? The needy and the savior, nagsama, boom, sabog. So, yun ang mangyayari dyan. Okay. Let's go now to the other part. Okay, so, ang nangyari kasi dito, pareha sila ng pinanggalingan. Kaya nagkakatuluyan talaga sila. Bakit? Kasi basically, ang borderline at saka narcissist galing sa childhood trauma. Meron silang childhood trauma. And galing sila sa parehas na environment, nung bata pa sila, na parehas silang napabayaan ng magulang emotionally. O kung hindi na magulang, yung caregiver na nag-alaga sa kanila, napabayaan sila emotionally. Anong ibig sabihin na napabayaan emotionally? Hindi na-validate ang kanilang mga feelings. Sila ay hindi minahal, hindi sila nakaramdam ng pagmamahal, hindi sila natutong magmahal ng matino. Kasi yung magulang nila na dapat ay kanilang teacher para turuan at ma-develop ang kanilang personality ay wala doon, absent. They are physically present but mentally or emotionally absent. Kaya yung mga bata lumalaki ng hindi na-develop ang kanilang emotion. So may abnormality sa development ng kanilang pag-iisip. Kasi ang bata, dyan nadidevelop ang kanilang pag-iisip sa first 5 years or so. Sa kanilang ganyang edad, yung mga 5 to 10 years old or 3 to 10 years old, something like that. Nandyan yung timeline. Okay? So, ano yung takeaway ko dito, no? Ang takeaway ko dito is, ito ay painful cycle. Disaster ito. Bakit? Kasi meron ditong extreme closeness, tapos merong emotional distance. So, pabalik-balik ito. Extreme closeness, tapos biglang mag-aaway, tapos magiging close, mag-aaway, magiging close, mag-aaway, boom, sabog ito. Kaya sobrang guguluhin ang buhay ng mga ito. So, ayun ang mangyayari dyan. Kaya ito, ang ending nito, sorry to say, I'm sorry dun po sa mga may borderline, no? Sa mga narcissist. Okay. Guys, meron kayong kailangan malaman. This is the perfect, no, match for disaster. See you in my next content. Bye for now.